Ayan, samantala, kumilos na muna ang Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para maibalik ng supply ng kuryente sa Cebu. Si Rod Lagusad para sa detalye. Matapos ang pagtama ng malakas na magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu, malaking bahagi ng Visayas ang naapektuhan ng supply ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, kasunod ng utos ng Pangulo, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa power generation, transmission at distribution stakeholders. Ito'y para sa pagsasagawa ng komprehensibong assessment, maprotekta ng mga mahalagang infrastruktura at masiguro ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Prioridad ng DOE ang mga ospital, water stations at iba pang lifeline facilities para sa publiko. Nakapag-deploy na rin ang technical teams para masiguro ang supply sa mga ito. Inihanda na rin ang mga generator sets para magbigay ng backup electricity sa mga health center, evacuation sites at iba pang mahalagang community services. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalaga ang oras kaya patuloy ang kagawaran at iba pang bahagi ng energy sector para maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan at makatulong para sa muling pagbangon ng mga ito. Kahapon, dahil sa kakulangan ng mga power plants, nagtaas ng yellow alert status ang National Grid Corporation of the Philippines. Kung meron mang bumitaw pa na kahit anong planta or kung meron pang bumagsak na planta sa Visayas, maaari na tayong magkaroon ng red alert which may lead to rotational power interruption. Matapos na simulang itaas ng alauna ng hapon kahapon, ito'y kalaunan inalis ng NGCP bandang alas 9 ng gabi kagabi. Ayon sa NGCP, as of 6 a.m., isang planta na lang ang naka-force outage dahil sa lindol, kung saan dahil dito, nasa 169 megawatts ang wala sa grid. Ilang transmission lines pa rin ang naka-outage dahil sa lindol, kabilang na ang Daan Bantayan. Naapektuhan kasi yung Daan Bantayan substation natin sa Cebu at ito yung connection point na papunta sa Leyte. Kaya naapektuhan yung ating transmission services sa bahagi ng Leyte Samar subgrid. Nakafocus yung ating restoration efforts dito sa may Daan Bantayan dahil ito nga yung na-damage talaga. Anya, nakapag-deploy na sila ng mga tauhan para maisaayos ang naapektuhang substation. Paliwanag ng NGCP, posible ang mga lugar na nakakaranas ng power interruption ay maaaring dahil sa linya ng electric cooperatives na nakakasakop sa kanila. Ayon sa NGCP, naibalik na ang supply ng kuryente sa Leyte Samar subgrid kahapon. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.